Si Brother Eliseo Fernando Soriano ay ipinanganak noong April 4, 1947. Pangalawa siya sa pinakabata sa kanilang 8 magkakapatid. Ang kanyang ama ay si Triunfo Soriano at ang kanyang ina ay si Catalina Fernando. Ang kanyang mga magulang ay kaanib sa reliyong pinamumunuan ni Brother Nicolas Perez sa Iglesia ng Diyos kay Cristo Jesus, Haligi at Suhay ng Katotohanan. Sa makatuwid, si Brother Eli ay hindi nanggaling sa ibang relihiyon. Noong kabataan ni Brother Eli ay napakamahiyain daw umano nito. Sa katunayan, kapag mayroong bisita sa kanilang bahay ay nagtatago ito sa ilalim ng kanilang higaan. Maging ang pagpasok niya sa eskwelahan ay sapilitan pa dahil mas gusto niya na lamang ang manatili sa kanilang bahay. May mga pagkakataon pa na dinudumihan niya ang kanyang uniforme upang magkaroon siya ng dahilan umuwi at di na makapasok pa sa eskwelahan. Ngunit noong nalaman niya na ang estudyanteng nagpapakita ng kahusayan ay makakatanggap ng medalya matapos ang taon ng pag-aaral, ay dito na nag-umpisang magseryoso si Brother Eli sa pag-aaral. Nangibabaw si Brother Eli sa lahat ng kanilang mga subject at kalaunan pa nga ay naging presidente siya ng kanilang student council at consistent ang kanyang pagiging top-notcher sa kanilang klase. Ilang buwan bago ang graduation ni Brother Eli sa high school ay isinama siya ng kanyang mga magulang sa kanilang worship service at dito na nag-umpisa ang kanyang pagkahumaling sa pagbabasa ng Biblia. At noong April 7, 1964, si Brother Eli ay nabautismuhan sa Iglesia ng Diyos kay Cristo Jesus, Haligi at Suhay ng Katotohanan na kinaaaniban ng kanyang mga magulang na pinamumunuan ni Brother Nicolas Perez. Dahil sa sikap at passion ni Brother Eli sa pag-aaral ng mga salita ng Diyos sa Biblia at dedikasyon sa kanyang mga gawain bilang worker, siya ay naging kanang kamay ni Nicolas Perez sa pagtataguyod ng Iglesia ng Diyos kay Cristo Jesus, Haligi at Suhay ng Katotohanan. At dahil din sa paglalaan ni Brother Eli ng buhay niya sa mga gawaing ito, ay hindi niya na nagawang makagraduate pa ng high school. Siya ang pinagkatiwalaan ni Brother Nicolas Perez sa pagsasagawa ng mga Bible study at pagrepresenta tuwing magkakaroon ng mga debate laban sa ilang mga relihiyon at denominasyon. At noong namatay si Brother Nicolas Perez noong 1975, nagkaroon ng di pagkakaunawaan sa samahan dahil sa mga taong gustong pamalit sa kanyang posisyon. Isa na dito ay babae na tinututulan naman ng iba dahil nga ayon sa Biblia, dapat lalaki ang namumuno sa iglesia. Dahil dito, nahati sa 3 ang Iglesia ng Diyos kay Cristo Jesus, Haligi at Suhay ng Katotohanan. Ang dalawa ay naglaho na para bang bula, ngunit ang grupo na inakay ni Brother Eli Soriano ay nagpatuloy sa paglago. Ngunit ang dilingid sa kaalaman ng iba na isa na pala ito sa mga katuparan ng mga hula sa Biblia sa Zacarias 13:8 hanggang 9, na ang dalawang bahagi ay mamamatay, ngunit ang ikatlo ay maiiwan at dadalisayin na parang pilak na dalisay at susubukin na parang pagsubok sa ginto. Sila'y magsisitawag sa aking pangalan at akin silang didinggin. Aking sasabihin siya'y bayan ko at kanilang sasabihin ang Panginoon ay aking Diyos. Ang samahang inakay ni Brother Eli Soriano ay pinangalan ng Members Church of God International o MCGI. Nagpatuloy sa pangangaral si Brother Eli Soriano at noong 1980 ay umere sa radyo ang programang Ang Dating Daan. At noong 1983 nga ay nag-umpisa ng umere sa telebisyon ang Dating Daan sa IBC 13. Ngunit dahil sa pangangaral ni Brother Eli Soriano, maraming mga relihiyon ang nasagasaan, mga relihiyong taliwas ang turo sa ipinapangaral ni Brother Eli. At dahil walang makatutol sa kanya at walang kahit sinong manalo sa kanya pagdating sa pakikipagdebate, pinagtulong-tulungan na lamang siyang palayasin sa IBC 13 at nagpalipat-lipat ng istasyon si Brother Eli, ngunit lagi pa rin siyang napapaalis. Hindi naging madali ang pangangaral ni Brother Eli nung una sa telebisyon. At noong 2004 nga ay nakahanap na ng permanenteng tahanan ang programang Ang Dating Daan sa pamamagitan ng UNTV Channel 37. Dahil dito, nag-umpisa nang makilala ng husto ang programang Ang Dating Daan na ginaya din naman nito ni Brad Pitt sa Bubblegang na Ang Dating Doon, Alien. Dahil sa programang Dating Daan at ang isa sa mga segment nitong Itanong Mo Kay Soriano, Biblia ang Sasagot, maraming tao ang nakapagtatanong ng live kay Brother Eli na hindi nagagaya ng kahit sino mang pastor sa buong mundo. Sinasagot nito sa pamamagitan ng Biblia at dahil sa Bible exposition na paghahayag ni Brother Eli ng mga tunay na aral sa Biblia, marami din ang mga nasagasaang katuruan ng mga tinututulan ni Brother Eli. Humina ang kita ng ilang mga pastor na ginagamit ang salita ng Diyos upang kumita ng pera.
At dahil walang makatutol sa mga pinapangaral ni Brother Eli at walang makatalo sa kanya pagdating sa pagdedebate, dumagsa ang mga sari-saring libel case sa kanya na may kasama pang mga death threat. At dahil sa mga pagbabanta sa kanyang buhay, napilitan si Brother Eli ng mga ibang bansa upang hindi na madamay pa ang kanyang mga mahal sa buhay. Ngunit ang pag-alis pa lang ito ni Brother Eli ay naging paraan pa upang mas makilala pa si Brother Eli sa buong mundo. Ngunit kahit nasa ibang bansa na si Brother Eli, ay tuloy pa din ang pagsasampa sa kanya ng kung ano-anong mga kaso. Isa na dito ang kasong rape na isinampa sa kanya ng tiwalag na membro ng MCGI na lumipat sa kalabang relihiyon ni Brother Eli. Agad din namang na-dismiss ang kasong ito at napatunayan na inimbento lang ang kasong rape na ito. Habang patuloy na nangangaral si Brother Eli sa ibang bansa, patuloy din ang pagdami ng mga miyembro ng MCGI na may iba't ibang lahi, maging sa ibang bansa ay wala pa rin makatalo sa kanya pagdating sa debate. Sa kasalukuyan ay umeere na ang dating daan sa 73 countries, at kahit nasa ibang bansa na si Brother Eli ay tuloy-tuloy pa din ang kanyang mga proyekto para sa mga tao. Sa tulong ni Kuya Daniel Rason at membro ng MCGI, sinamahan sila ng Diyos sa pagtataguyod ng mga proyekto gaya ng libreng sakay para sa mga gustong makatipid, transient house para sa mga walang matulugan, bahay ampunan, La Verdad Christian College, Study Now, Pay Never, maging ang pagkain mo ay sagot nila, Song for Heroes, UNTV Cup at iba't iba pang mga proyekto na kung iisa-isahin ko ay baka di na matapos itong vlog. At ang MCGI din ang pinakamalaking regular donor ng dugo sa Red Cross. Dahil sa husay ng pangangaral ni Brother Eli Soriano, sari-saring mga award din ang natanggap niya maging sa ibang mga bansa. At noong February 11, 2021, sa edad na 73 at sa loob ng 56 years na pangangaral ni Brother Eli araw at gabi, ay pinagpahinga na ang kanyang katawan. May mga nagtatanong kung bakit nga ba di pinakita ang burol ni Brother Eli. Ang paniniwala ni Brother Eli ay di katulad ng sa ibang mga relihiyon. Gaya nga nung sinasabi niya noong yumao ang kanyang ina ay hindi man lang niya ito sinulyapan. Dahil lang gusto niyang maiwang alaala sa kanya ay yung mga ngiti noong nabubuhay pa. At sa palagay ko, ganun din ang gustong mangyari ni Brother Eli para sa kanya. Mawala man siya ay buhay na buhay pa din si Brother Eli sa alaala ng mga taong nagmamahal sa kanya, maging ang mga aral na ipinapangaral niya ay mananatiling buhay at lagi nyo pa rin siyang mapapanood sa TV. Ayaw ni Brother Eli na magpahanga sa mga tao. Ayaw niya na kahit sa huling hantungan niya ay tumanggap siya ng mga papuri sa mga tao at siya'y dakilain. Dahil nga ang laging sinasabi ni Brother Eli, sa Diyos ang karangalan at ang kadakilaan at ang kapurihan.